Ka-Express, handa na ang lahat para sa pinaka-inaabangang pagtatapat ng Gilas Pilipinas at ng powerhouse na Australia Boomers ngayong March 1. Matapos ang dikit at physical na laban kontra New Zealand, marami ang nagsasabing yun ang perpektong tune-up game para ihanda ang ating pambansang kupunan sa mas malaking hamon. Pero ang usap-usapan ng lahat, ang most dangerous version ni Justin Brownlee na inaasahang lalabas sa larong ito. Nagaling si JB sa isang bihirang off-night pagdating sa shooting, pero sa mundo ng basketball, ang isang elite scorer na tulad niya ay hindi nananatiling malamig ng matagal. Ang larong ito ay hindi lamang basta qualifier, ito ay para sa dangal at para sa leadership ng grupo. Kung magagawang talunin ng Gilas ang Australia, official nang makukuha ang number 1 spot, isang achievement na magpapatunay na ang programa ni Coach Tim Cone ay nasa world-class level na talaga. At hihimayin natin ang naging preparasyon ng Gilas, ang adjustment na gagawin ni JB, at kung paano gagamitin ng ating mga local stars ang momentum mula sa laro kontra New Zealand para sorpresahin ang mga higante mula sa Down Under. At manatiling nakatutok dahil ito ang pinakadetalyadong breakdown para sa mismong pagpatumba ng Australia. Hindi naging madali ang huling laban ng Gilas, pero ayon sa maraming analyst, yun ang perfect preparation na kailangan natin bago harapin ang Australia. Ang New Zealand All Blacks ay kilala sa kanilang physicality at relentless pressure, bagay na naging malaking hamon sa ating mga guards at big men. Pero sa halip na mapagod, dito makita ang resilience ng Gilas. Ang intensity ng laro ay nagsilbing conditioning para sa ating mga players. Sanay na ang Gilas sa dikitang laban. At ang laro natin doon ay nagbigay ng kailangang kumpiyansa. At ayon kay Coach Tim Cone, that playing against teams like New Zealand exposes the areas where we need to improve, especially in terms of rebounding and limiting turnovers. And Australia plays a very similar style, heavy on fundamentals, physical defense, and high IQ ball movement. And by surviving the Tall Blacks, Gilas has essentially leveled up their game. At nakita natin ang galing ng team sa pagdepensa sa shaded area, at ang kanilang chemistry ay magiging crucial laban sa malalaking players ng Australia Boomers. Ang target ngayon ay ang March 1. Lahat ng adjustments ay ginawa sa practice nito mga nakaraang araw, ay nakatutok sa bilis at shooting ng Australia. Hindi pwedeng mag-relax dahil ang Boomers ay hindi nagbibigay ng madaling puntos. Ang laro kontra New Zealand ay isang psychological boost. Pinatunayan nito na kahit hindi pumutok ang shooting ni JB, may ibang players na handang pumuno sa pagkukulang. Ang depth ng Gilas ngayon ay mas matatag kumpara sa mga nakaraang taon. Mula sa bench hanggang sa mga starters, lahat ay may role. Sa unang bahagi pa lang ng ating preparasyon, kitang-kita na ang determinasyon sa mga mata ng bawat Gilas player. Alam nila na ang Australia ay ang gold standard ng FIBA Asia-Oceania region. Pero ang pagkakataong ito, papasok ang Gilas sa court na bitbit ang aral ng physicality mula sa New Zealand, handang makipagsabayan sa bawat rebound at bawat loose ball. Ang road to Australia ay hindi madali, pero ang momentum ay nasa panig ng Pilipinas. At pag-usapan natin ang ating naturalized hero na si Justin Brownlee. Sa nakaraang laro, marami ang nagulat dahil tila hindi naging familiar ang kanyang shooting numbers. Nakaranas siya ng tinatawag nating off-night, isang bagay na bihirang mangyari sa isang player na itinuturing na GOAT. Pero eto ang katotohanan. Ang isang scorer tulad ni JB ay pinakadelikado kapag galing siya sa isang malamig na laro. At bakit? Dahil ang elite mentality niya ay nagtutulak sa kanya na bumawi ng doble o triple pa. Paniguradong napanood na ni JB ang bawat replay ng kanyang mga mintes at nakita na niya kung paano siya dinipensahan ng New Zealand. Ang Australia ay may mga wing defenders na mahaba at mabilis, pero ang bentahe ni JB ay ang kanyang basketball IQ at kakayahang gumawa ng paraan para sa kanyang mga teammates. At kapag ang depensa ay nakatutok sa kanya, doon lumalabas ang kanyang pagiging playmaker.
Pero sa laro versus Australia, inaasahan natin na mas magiging agresibo siya sa pag-atake sa basket at paghanap ng kanyang rhythm sa perimeter. Ang tawag sa kanya ay naturalized wonder dahil sa kanyang clutch genes. We have seen this story before, many times in the PBA and even in the Asian Games. Kapag kailangan ng puntos, si JB ang sasagot. Ang off night niya laban sa New Zealand ay maaari ring ituring na blessing in disguise dahil maaring magkaroon ng false sense of security ang depensa ng Australia. Baka isipin nila na kaya nilang limitahan si JB. Pero doon sila nagkakamali. Ang most dangerous, JB, ay ang Justin Brownlee na gutom na mapatunayan ang kanyang galing sa harap ng world-class competition. At dagdag pa rito, ang support system ni JB sa team ay sulit. Alam ni Coach Tim Cone how to put him in positions to succeed. As long as the screens are set and the ball movement is fluid, JB will find his spots. At sa laban sa March 1, asahan ang mas mabilis na release ng kanyang jump shots at mas matinding focus sa transition defense. Hindi lang ito tungkol sa pag-score, ito ay tungkol sa pag-lead sa kupunan. Si JB ay hindi lang player, siya ang puso ng Gilas at kapag ang puso ay nag-alap, mahirap itong pigilan. At ano nga ba ang nakataya sa laban na to? Hindi lang ito simpleng panalo. Kung matatalo ng Gilas ang Australia, kukunin natin ang number 1 spot sa ating grupo. So ibig sabihin nito ay mas magandang seeding sa mga susunod na rounds at higit sa lahat, ang respeto sa buong mundo. Sa loob ng mahabang panahon, ang Australia ay tila isang pader na hindi natin matibag-tibag. Ang strategy ni Coach Tim ay simple, play the right way. Hindi tayo aasa sa swerte, aasa tayo sa execution. At ang ating mga Twin Towers ay kailangang maging dominante sa ilalim. Kailangan nating limitahan ang second chance points ng Boomers dahil doon sila madalas pumapatay ng momentum ng kalaban. Ang ating mga guards naman ay kailangang maging pesky sa depensa para guluhin ang rotation ng Australia. Ang chemistry na nabuo sa mga nakaraang windows ay dito talaga masusubukan. Isang malaking factor din ang six-man, ang mga Pinoy fans. Kahit saan man ganapin ang laro, ang suporta ng sambayanan ay ramdam na ramdam ng mga players. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.